Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Paano ba hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" Ayaw nilang kilalin siya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan." At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpahalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang araw ng buwan ng Mayo, May 1 at Miyerkules, at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Jose, Manggagawa. So mayroon pong dalawang pagdiriwang na nakalaan kay San Jose. Ito yung una, yung May 1, no, si San Jose bilang manggagawa, at yung isa, si San Jose, esposo ni Maria. So focus tayo dito sa kanya pong titulo na manggagawa. At anong uri ang kanyang trabaho? Siya po ay isang karpintero. Yun ang kanyang trabaho. Yun ang kanyang hanap buhay. Yun ang kanyang ibinuhay sa kanyang mag-ina. Ang maging isang karpintero. Bagamat, ang sabi ng mga tao, karpintero lang siya. Ano nyo, dito sa Pilipinas, pag karpintero, itinuturing na mahirap lang. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero sa ibang bansa, ang karpintero, big time. Pag sinabing karpintero ka, mayaman ka. Kasi mataas ang bayad sa'yo. Kasi yung skills, no? Skills yan eh. Yung talento mo ng paggawa, no? Talagang hindi matatawaran. Kaya lang, yung mindset kasi natin, unti-unti nababago na para sa atin, pagkarpentero, ibig sabihin, hindi nakapag-aral. Pagkarpentero, ibig sabihin, mababang uri. Kaya kapag umuupa din tayo ng mga karpentero, mababa din ang pagtingin natin, mababa ang bayad sa kanila. Pero pag nag-abroad, big time. Di ba? Hindi ko alam kung meron sa inyo dito ang magulang ay karpentero o kung anumang kahanay ng mga karpentero o ikaw mismo karpentero, huwag mong ikahiya. Kasi isa yan sa mga marangal na trabaho. Kung tutusin, lahat ng trabaho ay marangal. Nagkakatalo-talo lang sa kung paano natin ginagampanan, kung paano natin isinasabuhay ang ating pong mga trabaho. Kaya nga sa unang pagbasa, pinaalala sa atin sa aklat ng Henesis na ipinamahala sa tao ang lahat ng bagay sa daigdig na ito. Ibig sabihin, yung pagtatrabaho. Hindi nilikha ang tao
para tumunganga. Yung maghihintay ka na lang, malaglag ang bunga mula sa puno. Hindi eh. Nilikha ang tao at ipinamahala ang daigdig na ito. Ibig sabihin, sabi, bungkalin ninyo, payamanin ninyo, yabungin ninyo ang yaman ng daigdig na ito. Para sa inyo yan. Kaya nga, nararapat lang, para sa lahat ng mga nagtatrabaho, deserve ninyo ang magpahinga. Deserve ninyo ang magbakasyon kasi kayo ay nagpagod. Kayo ay napagod. Doon sa mga hindi nagtatrabaho, doon sa mga tambay, wala kayong karabatang mapagod. Pero sa atin po, no? Ano man yung trabaho? Labandera man yan, kusinera man yan, magbabasura man yan, trabaho yan. O supervisor ka, manager ka, trabaho yan. Pag sinabing trabaho, diyan tayo kumukuha ng ikabubuhay. Diyan tayo kumukuha ng ipinapakain ninyo sa inyong mga magulang. Pero yung tanong lang, sa konsensya ba natin, nagiging marangal ba tayo sa ating pagtatrabaho? Ano mang uri, no? Mapatindera ka man, vendor ka man sa kalye o tindera ka sa mall, pinahalagahan mo ba ang biyaya na ibinigay sa iyo ng Diyos? O sinasayang lang natin? Pag walang trabaho, dasal tayo ng dasal na sana magkatrabaho. Pag may trabaho na, nagpapabaya naman tayo. Late tayo ng pasok, late na pumasok, maaga pang lalabas, tapos magdidemand ng sweldo. At pag minsan po, no, tandaan niyo po ito ha, nagbigay ng trabaho ang Diyos sa tao. Pero nagbigay siya at naglaan siya ng isang araw para mamahinga ang tao. Ginawa niyang sagrado ang araw ng pamamahinga dahil alam niya deserve ng mga taong nagtrabaho ng 6 na araw na magpahinga. At yung pahingang ito para naman mailaan sa Diyos. Pero anong ginagawa natin? Ayaw natin magpahinga. At sinasabi natin, sayang ang isang araw kung titigil. Hindi naman titigil ang negosyo kung magkasakit ka. Kung magkasakit ka, madali kang palitan. Hahanap sila ng iba. Kaya kung hindi ka magpapahinga, kawawa ka. Kaya nawa, no? Biruin nyo, si San Jose, kahit na karpentero lang sa paningin ng mga tao, siya po ay naging kalugod-lugod din sa Diyos, kung kaya't siya ang pinili na maging ama ni Jesus, maging asawa ni Maria, dahil alam ng Diyos kung gaano magpahalaga at kung paano magbigay ng parangal itong si Jose sa kanyang gawain. Sa bawat ginagawa ni Jose, ang nakikita at naipapakilala niya ay ang nagbigay sa kanya ng talento, walang iba kundi ang Diyos. So lahat tayo, no? Ang mga trabaho natin, lagi itong patungo sa pagpupuri at pagpaparangal natin sa Diyos. Amen?